May mga biyahe na alam mo lang kung saan ka pupunta, pero hindi mo alam kung ano ang makikita mo pagdating mo doon. At sa paglalakbay namin sa Mindanao, isang simpleng destinasyon ang nauwi sa isang araw na puno ng sorpresa. Mga tanawin na bihira mong makita. Isang uslay na tila walang katapusan. Mga lugar na may kwento. At isang farm na muling naging bahagi ng aming paglalakbay. Pero higit sa lahat, sa bawat kilometro na tinatahak namin, mas lalo namin nakikita kung gaano karami ang ganda ng Pilipinas na hindi pa natin natutuklasan. Kaya samahan nyo kami sa isang panibagong kwento ng paglalakbay dito sa Mindanao. Ayun, good morning. Buha tayo ng Tinuian Falls and magka-camping tayo sa beach dito sa Bislig, Surigao del Sur. So dito kami nag-stay sa Paper Country Inn for 2 nights and 3 days. Nagpahinga lang kami dito dahil napagod kami, dahil puro camp kami sa labas. Tapos natutulog kami sa gilid na lang. So medyo nag-recharge lang kami. Nag-stay kami rito ng 3 araw. Pagpupunta nga pala kayo dito sa Bislig, huwag nyo kakalimutan kung kailangan nyo mag-check-in. Paper Country Inn, malinis, maganda, maayos, at malapit sa nasa pinaka-main city lang. So, hindi kayo magkakaroon ng problema pag dito kayo nag-stay. So, yun lang. Tara, punta tayo dun sa famous falls dito sa Bislig. Excited na rin ako makita. So, tara, puntahan natin. Dito sa pinaka-main gate ng Tinuian Falls, maraming mga souvenir shop. Ayan, mga souvenirs. Ayan, pwede kayong mamili dyan. Daming pwedeng bilhin. Kaya, ayan pa, dun pa, oh. Yun. Okay, dito tayo sa entrance ng Tinuian Falls. May entrance siya, 100 pesos lang. Pag papasok kayo, pwede na kayo maligo. Pwede kayong umarkilo niyan. So, pasok tayo sa loob. Ganda rito. Ito ang sasabi nilang Little Niagara Falls ng Pilipinas. Ang ganda! Wow! Ganda dito. Nandito pala dito sa atin. Ngayon ko lang nalaman sa Bislig. Sikat pala to. Guys, sorry, syempre. Makita nyo ang dami ko napuntahan. Pero ito, hindi ko alam na may ganito pala dito. Ang ganda rito. Napakita ko sa iyo. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Oh, ang ganda. Tayo sa gitna eh. May little falls doon yung kanina pinakita ko sa inyo. Ito yung big falls. So puha tayo rin sa harapan. Ang Tinuian Falls ay isa sa pinakasikat na atraksyon ng Bislig City, Surigao del Sur at kilala bilang Little Niagara Falls of the Philippines. May taas itong humigit kumulang 55 metro at lawak ng 95 metro. Kaya isa ito sa pinakamalalapad na talon sa bansa. Ayon sa alamat, ang pangalang Tinuian ay nagmula sa salitang Cebuano na nangangahulugang sinadya o planado. Sinasabi dati ay inalipin ang mga katutubo ng malulupit na dayuhan, ngunit nagplano silang makalaya sa pamamagitan ng sa pagtulak ng balsa ng kanilang mga amo patungo sa talon. Bilang paggunita sa kanilang katapangan at kalayaan, ipinangalan sa kanila ang lugar na Tinuian Falls. Hanggang ngayon, dinarayo ito ng mga turista dahil sa napakagandang tanawin at sa bagharing madalas lumilitaw tuwing umaga. Maraming magandang lugar rito sa Mindanao na ngayon, nakapunta na ako rito pero hindi pa ako nakapunta rito sa Tinuian Falls na napakaganda, grabe. Sorry kung pa ulit-ulit ako napakaganda kasi ang ganda talaga niya. Kumbaga, magiging proud ka na, uy, meron pala tayong ganito sa Pilipinas. Ganda. So guys, kung mag-Bislig kayo, dapat yung puntahan tong falls na to na Tinuian Falls. Nabubulol ako, sorry ah. So dapat yung puntahan to. Isa to sa mga magagandang atraksyon. Hindi lang dito sa Bislig, kundi sa buong Pilipinas. Dito lang kayo makakita ng falls na ganito.
Meron, pero hindi ganyan. Ito, parang perfect yung pagka-falls niya talaga. As in, parang nasa ibang bansa. Pagkatapos nating bisitahin ang Tiniyuan Falls, beach camping naman ulit tayo. Dito muna kami magpapahinga ng ilang araw bago muling ituloy ang ating biyahe. Dahil pribado ang beach na ito, hindi na muna tayo mag-vlog ng buo bilang paggalang sa privacy ng lugar. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo ang ilang tanawin para makita ninyo kung gaano kaganda at kaaliwalas ang beach na ito. Ito tayo somewhere in Surigao del Sur. Sa isang private property. Dito tayo magka-camp ngayong 2 nights and 3 days. Ang ganda dito. Ito. You watch what other people say and do. You wonder how they always make it through. You worry what your friends might say if you should fall along your way. It's simply cause you worry you won't move. Whoever you are, just be whoever you are. Whoever you are, just be whoever you are. You're sitting on your phone scrolling all day. Good morning. Ulan. Hindi ko pa na-book. Hindi ko pa na tumutulo pa rin sa loob ng ito. Gustong ulan. Lamig yan. Lakas na. Kaya guys, update ko kayo pala. Okay lang. Naglikpit lang ako. Ito yung masama yung pakiramdam ko kahit kung paano mag-apply na yan. Pinangaraw sa inyong lahat. Okay, paalis na kami rito ngayon sa somewhere in Surigao del Sur. At next destination natin is pupunta tayo ng Katiil. So, lakas ng ulan ngayon dito. Ngayon pa lang kami aalis. Time check, alas 8 na ng umaga. At, ayun na, sila. Tara, lipat na tayo ng pwesto. Let's go! Okay, bago tayo pumunta ng Katiil, dadaan muna tayo dito sa Kawa-Kawa. Ito pa rin yan sa Bislig. Kawa-Kawa sa Awog. Yan. Si Sheila nga pala from Kawa-Kawa. Yan. Balik akyat kayo dyan, sir. Then may concrete na kati dyan, sir. May hagdanan pa kanan, sir. Dyan lang kayo. Okay. Salamat ate. Thank you ha. Thank you. Oh, ganda rito. So 59 steps para makarating ka rito. Medyo pagod ako. Ito yung Kawa-Kawa pala. Kasi Kawa-Kawa kasi para siyang kawali. Ang ganda. Natin, pakita ko sa inyo. Ayan o. Tapos may tulay dito. Kawa-Kawa kasi ano siya, parang kawali. Kaya Kawa-Kawa sa Awog. Ganda, tapos pwede kang tumalon doon. So, ayun, ganda rito. Ngayon lang ako nakita ng ganitong attraction na talagang ang galing ng nature. Ayan o. Ang galing o. Ito sinementohan na lang. Yan eh. Di ba natural to? Feeling ko natural yan. Ito? Oh, ito ang sinementohan, feeling ko. Tingnan mo yun, no? Tingnan mo yan, may bakas. Yan. So, parang dito yan. Ginawa sa kanina. Kasi bundok siya, di ba? Hindi na nga siya, ayun eh. Kaya mo, Karen? Wala tayong pamalit. Pero kaya natin yan. Kaya lang, hindi tayo para maligo. Daan lang tayo rito. Lalo na si Ili, kaya ni Ili yan.
Kaya nyo yan. Kapag tumanong ka daw, hindi mo daw kayang abutin yung ilalim eh. Ganyan siya kalalim. Kaya nyo yan. Hindi eh, si Kuya kaya niya yan. Kaya ni Commander Daot yan. So tapos na tayo rito, tingnan lang natin kung gaano kaganda yung kawa-kawa. Tayo naligo kasi kaliligo lang natin. At diretso tayo ngayon ng Katiil. Good morning from Katiil, Davao Oriental. Hindi tayo sa napakagandang makita ito. Ang ganda ng beach. Ganda dito sa ang ganda rito sa Katiil. Ito yung setup namin. Ito yung kay Sir Ili. Ito yung sa akin. Dito kami sa Bubong. Dating resort to. Tapos ito siya kay Camp. Ayun sila Kuya Bertie. Ito sila. Ayun, nag-edit sila. Si Ili nag-edit din. Kay Camp. Nag-edit. Pero cellphone niya. Oh. Commander Daot, what are you doing? Drinking coffee. Nagre-reply sa mga comment. No English. Ayan. Yes. No. So Bisaya. So we have a task today that we're gonna speak English for today only. Yeah. So that we can have international viewers like Commander Daot. So Commander Daot, give us a brief history of this resort. What's the name of this resort? So this resort is called Higaden Cream Sand Beach Resort. Okay. Owned by Mama Rose, the legend. Yeah, Mama Rose, shout out. Opened mga 2018, I think, with one small kubo, one big kubo, and this alfresco. Then a kitchen behind here. 2020, 2021, boom time, COVID. Hi! So many, I almost spoke Tagalog. So many new cabins, this Yeah. area in front of the beach. But since 2022, I think since it started Ukraine war, then it came back a bit, then 2023, Yeah. there's not much tourism in Katiil anymore, Okay. sadly. So the tourism here slows down. Before, in Duterte's time, the tourism here is booming, but now it's suddenly slowed down. During COVID times, it was booming. Before Booming, COVID, it was slow. It was also because it's far away. It's sad to hear that It's that no people around here. So we're gonna leave Commander Daot and I'm gonna tour you around here in the resort. Okay, let's go. So bye bye. Bye bye. Bye bye. Yes. Beautiful resort, but not so tourist anymore. So here, you can see there's a kubo there. There's a kubo also there. And there's Commander Daot's Hilux with his RTT. And again, at our setup, we have a kubo before. Before that was Alfresco Diner, I think. But now, I don't know why is it like that, but it's easy to speak in English when you're outside of the Philippines. But when you're in the Philippines, English 50-50. So pagpasensyaan nyo na po ako kung medyo taglish tong vlog ko ngayon. At nandito tayo sa isa sa mga magandang bayan ng Mindanao. At makita nyo yung shoreline na yun. Napakahaba. There's so many resorts here, but unfortunately, it's sad to say that they're closed. Other resorts are medyo bago siya, but it's closed already due to the slowdown of tourism. But hopefully, the tourism here will get back on track later ulit. Let's go!
Akin na pala lahat. Thank you, Kuya Boy P. Overlanding. Sabi ko yung sa Kalam. So, katawid kami ng ilog. Ang ganda rito. Katiil River. Ang galing galangoy. Galing lumalang yung aso. Malalim po ba ito? Dito tayo ngayon sa fishing pond ni Commander D dito sa Davao Oriental sa Katiil. So, ito, ang sukat dito is 1.8 hectares. Bali, parang 5 fish pond. Hinati-hati niya. Tapos, dinalaw lang namin, dinala niya kami rito para makita lang namin kasi maganda rin dito. Actually, maganda yung kubo niya rito. As you can see sa drone shot, maganda, di ba? Ang ganda ng river. Katabi lang, halos magkatabi lang yung river tsaka yung dagat, di ba? So, kung di nyo nalalaman, si Commander Daot is into agriculture. So, mahilig siya sa mga ganyan. Fishing, farming, mga interesting. Yun yung ano niya. And adventure. So, kung sa mga hindi pa nakakilala kay Commander Deep, ito yung YouTube channel niya. Ayan, ilagay ko dyan. Ito. Ayan. Kung interested kayo sa agriculture and plus adventure. Ayan. So, travel adventure. It's all about Commander D, Commander Daot. So, yun lang. Tumambay kami rito at kami nagpapahinga lang dito. At the same time, pinakita na rin namin sa inyo kung gaano kaganda yung fish pond ni Commander Daot dito sa Katiil River. And nga pala, konting kaalaman lang, yung Katiil na pinag-iistayan natin is ang haba ng shore, di ba? Yan ang longest shoreline in the Philippines. Simula Surigao del Sur hanggang Mati, Davao, yung haba niya. So, napakahaba niyan yung shore niya. So, napakahaba ng coastal niyan. So, nakaka-amaze lang. Yung pala ang longest coastal in the Philippines. Kaya pala sabi ko, napakahaba naman ito. So, pakita ko na rin sa inyo yan, drone. Pakita ko sa inyo yung drone shot. Haba, di ba? So, yun. Maya-maya, babalik na rin kami sa pinag-i-stayan namin. Tomorrow po tayo ng Davao, sa Carmen, Davao, which is kila Dodong Laagan, at papaayos natin yung sama natin magpaayos sila Kuya Boy P and kay Camp PH na ipaayos yung mga kotse nila kay Sir Dodong. So, yun, bukas ng umaga, doon na kami Pero, bago yan, napakita ko pa sa inyo yung mga ganap hanggang mamaya. Ayun. Ayan, salamat. So guys, hindi tayo kala Kumar and Kulas. Ito tayo sa bahay nila. Tapos, last night natin dito ngayon sa Katiil. So mag-dinner tayo at mag-feast dahil last night nga natin, namatay tayo. Namatay tayo. Masyadong kanina namalengke tayo dun sa kanto para bumili ng mga ating iihawin ngayon at kakainin ngayong gabi. At since last day natin dito, mag-bonding kaming lahat dito sa Katiil. Dito natin natapusin ang gabi sa isang simpleng salo-salo para ipagdiwang ang isang paglalakbay na unti-unting nagiging bahagi ng ating mga alaala. Nakarating na tayo sa Mindanao, pero malayo pa ang ating pupuntahan. Hindi man natin maikot ang lahat, ang mahalaga, patuloy tayong umaabante, patuloy tayong nakakatuklas, at patuloy tayong lumilikha ng mga kwentong dadali natin habang buhay. Yun, nakatapusin tayo ng isang episode. Pause ko lang to. Ayan, pinas natin. So, dahil nakatapos na tayo ng isang episode at nakauwi na rin tayo dito ngayon sa ating bahay, mag-shoutout na po tayo. Yun nga po pala, maraming salamat po sa mga sumusuporta po at nanonood ng aking video and sumusubaybay. Yun po, maraming salamat po sa suporta nyo. At dahil po dyan, mag-shoutout na po tayo ngayon. Shoutout po kay Ma'am Analisa Constantino. And belated happy birthday kay Sir Differ Constantino. Sorry po, medyo po na-late yung aking bati at ngayon lang po ulit tayo nakagawa ng video since
Kung napapansin nyo po is mga 2 weeks ago na yata akong nakapag-post, yung huling post ko. Which is hinintay ko na pong makauwi talaga ako dito sa bahay para mas komportable na po akong makapag-edit kaysa doon pa ako mag-edit sa labas. Na medyo challenging po talaga para po sa akin. So at least ngayon nakatapos na po tayo. Mga hindi pa nakakapag-subscribe po sa ating YouTube channel, subscribe na po kayo, malaking tulong po sa atin yan. And shoutout din kay JNYOLD Berry. Yan, maraming salamat. Hindi ko alam kung babae ka or lalaki ka. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay sa ating mga ginagawang Philippine Loop at sa mga gagawin pa nating bagong video. Yan, maraming salamat po. Shoutout kay Sir Neo Penamora and sa buong Penamora family from Fairview. Maraming salamat po sa solid yung suporta po sa akin po. Sana po huwag kayong mag-asawang sumuporta at manood ng aking mga vlogs. Yun po. Shoutout din po kay Sir, di pala Sir, Kuya pala to. Kay Kuya Rolly. Kuya Rolly, shoutout sa'yo and Rolly De Guzman and De Guzman family and DG Riders. Sobrang miss ko na kayo and camping soon. Yan, shoutout sa inyong lahat. And shoutout din po kay Sonia Degamo at George Degamo from Sydney, Australia. Wow, Sydney, Australia. Sobrang nakaka-amaze hanggang Australia nakapanood pala tayo. Maraming salamat po Ma'am Sonia and Sir George. Sana po wag po kayong magsawa sa mga nilalabas po nating content at sa mga travel po natin. Yan, mag-ingat po kayo palagi dyan sa Australia and hopefully makapunta rin po ako dyan one day. Ayun po. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta po sa channel po natin, sa patuloy na mga nanonood ng ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sa lahat po ng mga na-meet ko from Visayas to Mindanao, hindi ko na po kayo may isa-isa dahil napakadami nyo po, pero rest assured, dito po kayo sa aking memory at sa puso ko. Sobrang memorable and isa po sa mga highlight ng buhay ko yan, yung ginawa namin ni Kuya Boy P. So yun lang, at huwag natin patagalin to. After nito, papakita ko po sa inyo yung next episode natin sa next vlog po natin. So yun lang po, at God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo palagi. Next episode, pupunta tayo sa isang falls na may pambihirang ganda. Magba-backyard camping din tayo sa isang kilalang minivan builder dito sa Mindanao. At syempre, malaman natin kung tuluyan na ba talaga tayong magpapaalam kay Commander Daot. Yan at marami pang ibang ganap sa susunod na episode